Sino ang may-ari ng moon? Minsan mo na rin bang naisip kung sino ang nagmamay-ari ng moon at posible nga ba na magmay-ari ng isang celestial body? Alam mo ba na ang konsepto ng pagmamay-ari ng lupa sa buwan ay naging paksa ng debate sa pagitan ng mga legal scholars at space enthusiasts? Pero sa maniwala ka man o hindi ay may isang tao na nagsasabing siya ang nagmamay-ari ng buwan. At yan ang aalamin natin. Ating kilalanin si Dennis Hope, isang negosyante mula sa Nevada, at nagsasabing siya ang may-ari ng buwan. Noong 1980, idineklara niya ang kanyang sarili bilang may-ari ng buwan at nagsimulang magbenta ng mga lupain sa buwan sa pamamagitan ng kanyang kumpanya na Lunar Embassy. Ang claim na ito ay kanyang ibinase sa 1967 Outer Space Treaty na nagbabawal sa mga bansa na magmay-ari ng mga celestial bodies pero hindi binanggit ang mga individual. Subalit makalipas ang 4 na dekada, ang kumpanyang itinatag ni Hope ay ipinagpatuloy ng kasalukuyang CEO ng Lunar Embassy na si Chris Lamar at sa maniwala ka o hindi, ang kumpanya ay nakapagbenta ng mahigit 6 million lunar properties. Ang bawat isa sa mga ito ay mga plot ng lupa sa buwan na kadalasang may sukat na 1 ektarya. Ayon kay Lamar, siya ang may-ari ng 200 milyong ektarya ng buwan at ngayon gusto niya ring angkinin ang natitirang mga planeta at ang nakakagulat ay wala siyang ginastos na kahit $1 para bilhin ang lahat ng lupaing ito. Gaya ng binanggit ko kanina, sinuri nila ng mabuti ang 1967 Outer Space Treaty, isang resolusyon ng UN na nilagdaan ng halos lahat ng bansa sa mundo na nagsasaad na walang anumang government entity o sovereign entity ang may anumang authority, ownership rights o jurisdiction alinman sa mga celestial bodies sa loob ng ating solar system. Subalit hindi rito nabanggit ang mga individual, kaya naman sumulat siya sa United Nations na nagsasabi na ang buwan ay sa kanya at dahil walang sumagot sa kanyang liham ay inisip niya na nakakuha siya ng pahintulot at nagsimulang ipagbili ito. Ayon sa kanya ay nakapagbenta sila ng 100 milyong ektarya mula noong 1980 na kanilang ginagawa mahigit 40 years na at meron na silang mga landowners sa iba't ibang panig ng mundo. Dagdag pa niya, inangkin nila ang malaking bahagi ng buwan at pagkatapos ay hinati ang bahaging iyon sa 5 million small properties bago pinagbili sa napakaraming tao. Ang malupit pa dyan ay meron silang mga celebrity buyers, dating mga pangulo, korporasyon at mga repeated buyers at nagkakahalaga lamang ng $25 to $500. Meron din silang grid system na kanilang ginagamit para malaman ang eksaktong lupain na iyong pag-aari at meron ding registration database na nagtatala ng posisyon ng bawat isa sa sistema na ito. At ang malupit pa dyan, bawat property na kanilang binibenta ay may kasamang magandang tanawin ng mundo. Sinabi din niya na nagbebenta sila ng lupa sa Mercury, Mars, Venus at ang Io isa sa mga buwan ng Jupiter. Subalit sa hinaharap ay may 2 possible scenario. Kung hindi aprubahan ng United Nations ang lahat ng ito ay isang pakulo lamang. Ngunit kung aprubahan ng United Nations, magiging pinakamayaman kayo ni Chris bilang mga may-ari ng lupa sa buwan. At ngayong alam mo na kung sino ang lalaking nagsasabing siya ang may-ari ng moon, ay plano mo din bang bumili ng property dito? Comment down below